Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back to my channel. So guys, nandito na tayo, no? Babalikan natin ang horoscope. So guys, this is something, a monthly gabay. A monthly gabay for the month of December 2025 for the sign of. For the sign of Aries, Leo, Sagittarius. So, himay natin na mga kaganapan from the Aries, Leo, Sagittarius ang ating mga gilap. This is something for fire sign. So, himay natin yan. Bawat reading, no, with the Aries, Leo, Sagittarius, sa alamin natin na tutuklasin natin, guys. So, guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit up kisha bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang skip ng ads na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal. Siksik digdig umapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the message sa inyo ng ating English spirit? Naunahin natin from the sign of Aries. So, Aries. Welcome sa my channel. Ano kayong messages, advice sa'yo ng ating spirit, ng ating mga hagilap? So, guys, now, Aries, hagilapin natin at tuklasin natin yan, guys. So, let's watch this. Angel Spirit, please give me an information po. Ano kayong sabihin ng ating mga gabay for the sign of Aries? Tuklasin at bulabugin natin. Angel Spirit, please give me information po. Okay, so there's something that guys with a moon card. Now, there's something revelation. May mga bagay na maaring ma-reveal, matuklasan, malaman. No, maaring may mga bagay na maayusa sa katuparan dito. No? There's something, the moon card, for something revelation. Alamin pa natin. And of course, there's something guys with an emperor of just being mature enough and being grounded. So, pinapakita dito with an emperor. So, kailangan mas maging mautak ka. Na mas maging wise ka sa lahat ng bagay na gagawin mo. No, dahil may mga bagay kang matutuklasan dito, may mga bagay na malalaman ka dito, no? Additional messages. So, there's a King of Pentacles, maging secure at practical ka sa lahat ng bagay na meron ka. So, kailangan pag-ingatan mo. Ano man yung bagay na hawak-hawak mo. Additional messages. And of course, there's something guys with a sound card, there's a pure positive outcome. So, ngayong buwan na to, no, ay maaari magbigay liwanag, kaliwanagan sa'yo. Kasi may bagay na marireveal, may bagay na maaring linisin, no, bagay na maaring malaman mo ang kahulugan at kahalagahan ng sarili mo. No, kaya kailangan mas maging secure ka at mas maging maingat ka sa lahat ng bagay na gagawin mo. Additional messages. And of course, there's a Six of Swords, there's a transition. At unti-unti ka na rin daw makakalis sa hindi maganda sitwasyon. No, makakabangon ka na, no, makakaluwag-luwag ka na, or maaaring, ito na yung bagay na maaaring makakabangon ka na. And of course, there's a tower moment for a major changes. Bagay na malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo. The tower moment represents something, a destiny, something na parang malaking pagbabago na magaganap to na talagang nakaadyang mangyari. No, this is something guys with the changes coming in. No, there's something chaos, pero this is something rebuilding. Parang, kumbaga naman yung bagay na nasira ay maaring mabuo na. No? What is the moon card? Representing the Nine of Pentacles. There's a potential for abundance. No, ibig sabihin nito, no? Bagay na marireveal sa'yo or maaring mapagtatanto mo. O bagay na malalaman mo. Na ano man yung bagay na to ay maaaring magdala sa'yo ng paglago, no? Kasi parang mayroon kang kakayanan para umasenso, no? Lumago. Parang mayroon kang kumbaga kaalaman na maaaring ma-discover or maaaring mayroon kang kakayanan ma-discover. And of course, there's the Four of Pentacles for saving money. So, just being mature enough and being grounded with the Emperor. So, kailangan pangalagaan mo at proteksyonan mo ano man yung bagay na pinaghirapan mo. No, matuto ka magtipid, no? Maghigpit ng sinturong kung na kailangan. And of course, there's the World, represents something in trouble, success, accomplishment. So, kung ano man yung bagay balak mo, kung gusto mo mga ibang bansa, there's a possible makakalis ka. No, maaaring kailangan mas maging maingat ka sa lahat ng impormasyon na ipinababatid mo. No, yung mga kinukwento mo, huwag kang kwento ng kwento kung kani-kanino kasi maraming evil eye. No, maraming inggitera. What is the Sun card?
The Sun card represents with the Empress card for revert. So, parang pinapakita dito na maaring bumalik na ulit ang sigla. There's something renewal. No, maaring magbigay liwanag, magbigay kaliwanagan, bagay na maaring magbigay kagalingan, pag-asa, na maaring masilayan na muli, no, ang bagay na iyong ninanais. So, tagumpay. Now, this is something Empress card for new beginning. What is the Six of Swords? There's a King of Cups. Now, there's something transition na maaring, kumbaga itong tao na to magiging devoted. No, yung person mo yung something na parang magbabago yung utak niya. No, magbabago ang kanyang pananaw, ganon. So, let's see what is the Tower moment. The Tower moment represent guys with the Knight of Swords. So, mayroon ditong bagay na parang sinisira ka. No, parang ginugulo ang iyong pamilya. So, maraming mga negative energy ako na sense dito with the Tower moment. Na parang there's a full of open portal. So, tinatawag na open portal. So, may mga negative na na-attract o maaaring may pintuan nagbubukas sa mga negatibong elemento. So, ibig sabihin dyan, may maling posisyon sa inyong tahanan. So, kaya para nakakapag-create ng negative energy, kaya parang ang bigat ng pamumuhay. No, ang bigat ng inyong daladalahin sa buhay. So, parang sunod-sunod yung problema, no, kung ano yung nangyayari. So, there's a possible na may negative yon sa buhay mo, na, o may negative sa bahay nyo. Ganon. So, let's see what is the Moon card, because the Knight of Swords. Kaya siguro hindi ka makatulog. No, maaaring balisa ka. O maaaring sa madaling araw, lagi ka nagigising sa move nowhere. So, maaaring kala mo lagi may nakatingin sa'yo, nakasubaybay sa'yo. And because there's something, guys, with a Five of Cups, something disappointment. O may mga panghihinayang dito. Or may mga bagay na nawala. Or maaaring may mga bagay na nasayang. What is additional messages with the Emperor, because the Four of Pentacles? There's something, guys, with a Page of Pentacles for something invest wisely. So, kailangan sa lahat ng bagay na papasukin mo, sa lahat ng bagay na gagawin mo, pag-ingatan mo ito, no? Kailangan mas magiging maingat ka kung ano man yung bagay na papasukin mo, lalo-lalo na sa business, lalo-lalo sa trabaho, no? Basta mayroong involved ng finances or pera, mag-ingat ka, baka mabudol ka. What is the King of Pentacles? Because the World card represent, guys, without Ten of Cups. Something unhappiness. Now, this is something, guys, na magiging masaya at magiging maligaya ka na. Or magiging maayos ang pamilya mo. Na babaguhin ito ang mundong ginagalawan mo. So, let's see. Additional messages with the Sun card is the Empress card. Represent the Queen of Cups. Emotional intelligence. So, pagdating sa emosyon, no, mas maging kalmado ka na. Na huwag kang padadala ng bugso ng damdamin mo. Na parang, kumbaga, mabilis kang maawa. No, kailangan malam mo sa sarili mo yung grounds mo na para madala ka na. Na may mga tao sa paligid mo na very dramatic. No? Magaling siyang magpaikot, magaling ang, kumbaga na-attract ka ng negative na yon, kaya kailangan umiwas-iwas ka. What is the Six of Swords? Because the King of Cups represent with the Five of Wands. So, this is something, guys, with a complication. Or there's something competitors. Na mag-ingat ka dahil may mga taong naiinggit sa inyong dalawa na person mo. O kailangan nyo lumipat ng lugar or bahay, tahanan. Kasi there's a full of negative surroundings or environment. No, maraming mga tsuserang kapitbahay. There's a left evil eye. No, maraming evil eye. And there's a Four of Swords. Sabi ko na nga ba, hindi ka makatulog, oh. There's a Four of Swords. There's something intuition and instinct. Now, the Knight of Swords, something anxiety, sleepless nights. So, see? Ibig sabihin, with the Tower moment, no, merong negatibong na, kumbaga, namamalagi sa inyong tahanan. So, maaring, yun yung bagay na nagbibigay pabigat sa buhay nyo. So, let's see what is the additional messages for the outcome. For the outcome, guys, there's something a King of Wands, something a vision. Bagay na unti-unti mo na rin masisilayan. Makikita naman yung bagay posibilidad. Na parang unti-unti mo na rin tatanaw, nalalaman, or maaaring makita, no? Ano man yung bagay na kailangan mo iwasan para hindi ka magsisi sa huli. No, this is something a King of Wands for look at the bigger picture, no? Lagi mo titignan yung pinakamukha ng eksena na to. No, kalalabasan ng eksena na to. Lagi mo titignan ganon. What is the additional messages with an Emperor? The Four of Pentacles with the Page of Pentacles, there's something of Ten of Swords. So, ito yung sinasabi ko, mag-ingat ka, baka mabudol ka. Now, with the Ten of Swords, there's something betrayal, lying, cheating. So, there's something, guys, with the backstabbing. Now, mag-ingat ka kasi baka tradoring ka, lokohin ka, o maaaring mag-garantor ka, some of nowhere, so, sa ibang tao, sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, mag-ingat ka na hindi ka babayaran. Kaya kailangan na matuto ka na pagdating sa pera, sa mga pinaghirapan mo, maghigpit ka ng sinturon. Now, there's a Two of Swords. So, this is something, guys, with an indecision. Na para may mga bagay dito, nahihirapan ka na mag-decide. Na kung aalis ka ba, kung babasa ka ba, kasi parang takot ka sa homesick. Na takot kang mapag-isa, ganon.
Oh, there's the Sun card, because the Empress card, because the Queen of Cups. Represent with the Devil card. Now, this is something guys with the toxic and negativities around you. See, sabi ko na nga ba mga kapitbahay mo, mga inggitera, with the 6 of cards, the Devil card. Now, may mga kapitbahay kang toxic and negative. No, maaaring nakakapasok sa tatahanan nyo. Baka nagbigay din ng pabigat sa buhay nyo. Na marami pa naman toxic na kaibigan, marami pa naman toxic na kapitbahay. Na mag-ingat ka. And because there's a sabi of snake in it. Sabi ko na nga ba, nakakapasok sa inyong tahanan. There's a cheating lying on you. Diba? This is something betrayal. So, maaaring itong tao na to kumukuha ng informasyon or lagi ka natatapik nitong tao na to. Kapag tinapik ka sa ganito or kumbaga kahit sa parte na katawan mo sa likod, kumbaga tinapik ka ng ganon, tapik mo ng balik ha. Tapikin mo sila pabalik kasi kumbaga maaaring may curses, ganon. Kaya mag-ingat kayo. No, kasi marami tao talaga napapalibutan kayo ng inggitera dito. So, let's see. Additional messages naman tayo. No, pagdating naman tayo sa finances and career, love life at kalusugan. Let's see. So, there's a magician for manifestation. May mga bagay ka dito na mabubuo ka, na magagawa mo, at kakayanin mo. So, ibig sabihin dito may mga bagay na may isa sa katuparan ka for your finances and career. Now, you can do it. No? Kung ano naman yung bagay na gusto mong simulan, ilaban mo. Or may mga bagay ka na kailangan mong pakawalan mo. So, there's a need of something moving forward. Lagi mo titignan yung positive sides. No? Yung lighter side of situations. No? Kailangan lagi mo pakakatandaan na kung alam mo hindi na nag-work or hindi na nagtatagumpay ka sa bagay na yon, no, kailangan mo na pakawalan yon, bitawan yon. No? Huwag ka mag-stick sa isang sitwasyon na wala namang growth and expansion na nangyayari. And there's a Ten of Pentacles with a long term. So, magkakaroon ka ng long-term success and financial security. And unexpected financial windfall. May paglago, no? Paglakas ng iyong finances. And because there's a 12 ones by choices. Piliin mo lang yung mga bagay na makakatulong sa'yo. No? May mga bagay kang kailangan pag-ingatan dito. No? Pahalagahan, proteksyonan, ganon. Additional messages. And of course, there's something guys with a Four of Wands. So, it's something celebration. Some of you may nakikita ko dito guys na maaaring makapagtayo kayo ng negosyo. Or maaaring kumbaga lumipat kayo ng ibang bahay o ibang lugar. No? Kumbaga, kung tatayo ka ng negosyo, alamin mo kung ano man yung bagay na magandang posisyon. No? Bumili ka ng compass. Then of course, alamin mo kung itong position na to ay good for you. No? Kasi this is something tumbok sa tumbok. No? Maring nagbibigay pabigat, ganun. There's a temperance. So, this is something a perfect timing or divine intervention. Paalala, pagdating sa finances, kumalma ka. No? Huwag kang agresibo. So, pagdating naman tayo sa love life, so, there's a death card. No? There's an ending and in your beginning. Maaring namatayan ka ng asawa. Na maaring natapos, no? Naghiwalay kayo. There's something in your beginning na magkakaroon ka ng bagong simula. Or mag-iingat kayo, no, within December, no, baka masyegi yung asawa mo, mag-ingat kayo. No, kumbaga, kailangan nyo i-check yung asawa nyo kung okay ba siya, no, kung ano yung nararamdaman niya, with the Queen of Wands by confident. Lakas naman loob mo, maging matapang kayo. Alisin nyo alinlangan na takot nyo dito. Yung iba dyan siguro natatakot magpa-check up, magpatingin, na kailangan nyo magpatingin kasi, kumbaga, meron ditong nararamdaman ng person mo, of either you, no? Na meron kang hindi magandang nararamdaman. There's a forecast, no? Meron ditong, kumbaga with a forecast, something evaluate or analyze, no? Kung pagdating sa love life niya, mag-ingat kayo kasi parang merong gusto lumason sa inyo or maaring meron ditong gumawa ng hindi maganda, something gayuma para paghiwalayin kayo o maaring lasunin kayo. Yun yung kailangan pag-ingatan. No? There's an ending. No? Dalawa yung double meaning to with the death card there. With the death card, pagdating sa relasyon, pwedeng matapos ang relasyon o pwedeng matapos ang relasyon with a death o maaaring matapos ang relasyon with a separation. Dalawa lang yan. Kaya kailangan mag-isip kayo, tingnan nyo ano man yung bagay na magagawa nyo to protect your family, your life, your love life. And this is something, 6 of Pentacles. Now, this is something magiging balance daw. Now, this is something balance, support. So, there is something guys with the 6 of Wands for victory. Ibig sabihin, mapagtatagumpayan nyo to na matutumbok mo na yung bagay na kailangan mong gawin to protect your relationship. So, let's see. Additional messages. Represent with 2 Pentacles with a balance. Now, magiging balance daw. Double clarification guys ha. With a balance. Balance and balance. This is something scale. So, let's see, pagdating naman tayo sa kalusugan.
For kalusugan nyo, guys, this is something, guys, with a chart card. No, this is something an action and movement. Magkakaroon ng changes sa development sa situations nyo. Sa nararamdaman nyo, malaki daw pagbabago. No, may mga pagbabago na kayong mararamdaman dito. And there's something, the Eight of Swords. Sabi ko na nga ba eh. Diba, there's a full of negativities and toxicities. No, kaya para nakakapag-create ng negative to. No, na-attract nyo, kaya para ang bigat-bigat. No, para kayong feeling nyo, lagi kayong tinatama, ganon. Or parang hindi kayo makakilos, hindi makagalaw, ganon. And there's a Two of Wands. No, ganon din yung mga hinihintay nyo result, nagkakaroon ng delays and cancellation. Now that because of this full of negativities. And there's something, guys, with the Ace of Wands. So, magkakaroon kayo mga plano, proyekto, no idea. With the Queen of Pentacles, no? Kailangan mas matuto kayong pangalagaan at protection na ng ang inyong mga pinaghirapan para hindi kayo ma-stress, ma-depress. No, mag-ingat kayo sa mga bagay na gagawin nyo. And of course, there's a King of Swords. Putulin yung mga bagay na hindi nagsiserve. Like for example, no, kumbaga may mga luho, bisyo, mga bagay na hindi nakakatulong, no, unhealthy foods, no, yung mga fast foods, mga bagay na nakakasira, no, sa iyong kalusugan, tantanan nyo rin, tigilan nyo rin. So, let's see what is additional messages tayo with the Magic of Fire messages, advices for you. And of course, pick a yes or no. So, let's watch this. So, nandito na tayo sa mga gabay, no? Nasa mga gabay na tayo, and of course, meron tayong yes or no, pwede ka magtanong doon sa pinakadulo ng reading. No, kaya kung hindi ka nakaabot, ibig sabihin hindi mo alam o hindi mo natapos, no, ang mga sinasabi ko. So, kung nag-skip ka na nag-skip, wala, hindi mo mapapanood ng proper to, kaya kailangan tapusin mo to ng maayos. Kung gusto mo talaga mapanood at malaman ang buong detalye, diba? Wag kang pass forward. Let's see what is the Magic of Fire messages. This is something a business venture. So, sinasabi dito, guys, no, there's something a new business. So, nasabi ko kanina, di ba, na maaaring pumasok sa isang business o maaaring magkaroon ka ng another business. And there's a children's na maaaring there's a related about sa mga anak nyo, no? Talagang konektado din dito yung mga anak nyo or anak mo or maaaring magkaanak ka, ganun. There's a yin and yang. There's a north node with a purpose. No, malalaman mo dito kung ano ba talagang purpose mo sa buhay. Now, there's a purpose. Now, this is something north node with a purpose. And so, this is something a solid ground, so a solid foundation with a structure na papalakasin ang pundasyon mo, papatibayin ka ng pagkakataon at panahon. So, let's see what is additional messages tayo with the synchronicities. For synchronicities, guys, there's something, guys, with a sorrow. No, lungkot-lungkutan, drama-dramahan, iwasan nyo yan. No, there's something, guys, with a wildness. Kailangan mas maging matapang, palaban, mabagsik, ganun. There is a romance in you with a Mystic Love Oracle deck. No, there's something, guys, with a competition. No, there's something the other woman. Na meron dito nakikipagkompetensya sa'yo. No, meron dito kumakalaban sa'yo. And there's a cheating and broken trust. Na meron ditong, kumbaga, nagsisinungaling o maaaring merong other women yung person mo, or there's the other men. No? Kailangan nyo kilalanin yung asawa nyo na mabuti. What is Jesus' loving quote said? Jesus' loving quote said, "Do shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind." No, sinasabi dito, parang sa madaling salita, gawin mo sentro ang ating Panginoon. No, sa isip, sa salita at sa gawa. No, kailangan buong puso mo siyang tanggapin at buong puso mo siyang mahalin. What is Archangel Michael messages? Okay. There is something, guys, with ask Archangel Michael to help you for your situation. No, kailangan humingi ka ng gabay ka, Ate Archangel Michael, para makalis ka sa situation at positions mo. And at the same time, there's something, guys, with your imagination. Use your imagination, you see the answer. No, gamitin mo yung imagination mo para masagot lahat ng katanungan mo. Diba? Lahat ng bagay na gusto mong malaman, masasagot yan. So, kailangan gamitin mo tong imagination mo or yung instinct mo, yung visions mo, no? Make a vision into reality. What is the Monsology? Monsology represent what? This is something of what you need to release. Ano yung mga bagay na kailangan mo alisin? Ano yung mga bagay na kailangan mo tanggalin sa buhay mo? Diba? Eh, yung sinasabi ko kanina, kailangan mo i-release yung negative. There's a full of negativities talaga dito. No, the negative environment, no, there's a negative people, negative situations. What is our angel's number? 2323.
with endless cycle. There's some truth you're resistant to accept over and over again. Until you're tired, restrained beyond depression, it takes a decision to live life for yourself. Life is all about passion. Then you make a change and the world around you follows. So may mga bagay dito na, kumbaga, lahat ng katotohanan dito ay maaaring kailangan mo tanggapin. Na may mga bagay dito na kailangan mong ilaban ang ilaban hanggang sa makamit mo ano man yung bagay na iyong ninais. Na huwag kang mapagod, huwag kang magsawa. Pinapakita dito na kailangan mo alisin yung bagay na tumatakbo sa iyong isipan, na nagpapagulo sa iyong utak. Na kailangan mo magdesisyon sa sarili mo, sa buhay mo, na kailangan mo pahalagahan yung bagay na ginagawa mo. Kailangan merong laging passion ka doon sa bagay na yon. No, dapat gustong-gusto mo yun. Kapag kasi the more na gustong-gusto mo yung ginagawa mo, the more na nagpo-fulfill naturally lahat ng bagay sa paligid mo. Ibig sabihin, natutupad lahat ng bagay na nangyayari dyan ng natural dahil hindi pilit. Diba? What is an angel's number? Represent what? What is an angel's number? Represent with a gambling. Some of you guys na meron dito, don't risk too much. No, may mga bagay na wag mo raw ilaban yung isang bagay na wala kang kasiguraduhan. Kung mababawi mo ba? No, kung bagay sinasabi dito, wag mo isugal yung isang bagay na alam mong matatalo ka. What is a shadow work? Represent what? Now, there's a dangerous consequences. Now, parang ganun. There's an avoidance, confrontation. So, may mga bagay dito na kailangan mong harapin. Now, wag mong takasan, wag mong itago, wag mong iwasan. Kailangan mong harapin itong mga bagay na to. For clarifying, for a life situation. For clarifying, for a life situation, represent what? Okay, there's something, guys, with flame of passion. Let the flame of passion light your way, but the mindful of fires, they may ignite your journey. So, talagang pinapakita dito, no? Kumbaga, hayaan mo daw na, kumbaga, enjoy yung moment na to, no? Gawin mo yung mga bagay na mas maliwanag pa sa iniisip mo, yung mga bagay na gusto mong gawin, no? Kumbaga, kailangan bukas ang yung isipan sa lahat ng bagay na gagawin mo, na parte to ng journey mo, na maaari kumbaga, nag-uumapaw at naglalagablab na kagustuhan may sa katuparan to. What is that for clarifying? Clarifying for a love situation. And there's a truth unveiling. Confront issues with honesty, revealing secrets to light the way forward. Tulad ng sinasabi ko kanina, na kailangan mong harapin lahat ng issue, problema, maging tapat ka sa sarili mo, at may mga bagay kang kailangan mong tuklasin, at kailangan malaman, no, at kailangan madiscover, no, at madiscover lahat ng sikreto o mga bagay na hindi mo nalalaman. So, ibig sabihin dito, marami ka pang bagay na dapat matuklasan. Masakit man ang katotohanan, pero kailangan mo harapin. For what lies beneath wicked future. The more kasi na iniiwasan yan, the more parang, kumbaga sinasabi diba, nila, na kapag takot ka sa isang bagay na mangyari yon, dadaling ka doon. No, kasi yung bagay na kinakatakutan mo, gusto ng ating Panginoon na maging kalakasan mo yon. No, kapag pag nalagpasan mo yon, ibig sabihin doon, kumbaga mas magiging malakas ka pa sa dating ikaw. From what lies beneath wicked future. So, there's a destroyed, shattered, broke up, and back up. Ibig sabihin dito talagang merong bagay na parang sinira, nasira, may mga bagay na may door, o talagang gumuho, na may mga bagay na hindi na mababalik pa. So, kailangan tanggapin ang katotohanan ninyo. There's a what lies, there's a part of the life. Represent what? Talagang lapitin ka ng betrayal, guys. No, just as the fact na kailangan mo pakawalan, no? And there's a reality. See? Kumbaga ito yung reality ng buhay, no? Talagang pagdadaanan mo to, there's a mask na parang pinapakita dito na wag mong itago kung ano yung nararamdaman mo, ipakita mo. No, I am loyal to myself and others, removing the mask I've worn and letting go of illusions. With confidence in myself, I show my true strength. I no longer need to hide. I replace shame with an empowering force of love and truth.
no? Talagang pinapakita dito ano katotohanan, pagmamahalan ng bagay na gusto mo talaga, na pinapakita dito na mas magiging malakas to kung tatanggapin mo, no? So, nandito tayo with a yes or no, pick a card. So, guys, now, proceed na tayo with a yes or no pick a card. Kung bago ka sa channel ko, ang pick a card yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Mag-iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka na ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. So guys, let's see. Let's proceed na tayo. Let's start with the number 1. Number 1, represent with a yes. Spiraling up, rising, tied up, coming out of the shell. So, may mga bagay dito talagang kailangan mo makawala sa comfort zone mo. Sa mga bagay na kinakatakutan mo, parang shell yan na parang susuyan na nasa loob ka, no? Na kailangan mo makawala sa comfort zone mo para makita mo ang halaga mo o yung mga bagay na meron ka pa palang mas ikalalago, no? Aasenso, ikaluluwag, diba? Kapag alam mo na nasisikapan ka na dyan, kailangan mong humanap na isang lugar kung saan ka luluwag. Now, the number 2, there is a yes. Wisdom support your root go deep. Napakalalim nito. Now, maraming mga branches and of course, there's a lot of people. No, there's a lot of person na maaaring malapit sa'yo, na maaaring sinusuportahan ka, na may mga taong, kumbaga, huhusgahan ka, pero mas maraming taong susuportahan ka. Now, there's a yes. Now, magtatagumpay ka. Number 3, there is a no. Rethink your direction, this isn't your path. Ipinapakita dito na pag-isipan mabuti ang direksyon na tatahakin mo dahil baka mali ang direksyon na matahak mo o mapuntahan mo. Kailangan pag-isipan mabuti ang bawat desisyon and actions na gagawin mo. So guys, this is something, a monthly gabay for the month of Aries. So Aries, maraming salamat po for this wonderful reading. So, let's proceed na tayo, no? Para sa ating mga kapatid naman na Leo. So, let's watch this.